Another day, another vlog tayo. So, pag-uusapan natin ngayon, no, ikukumpara natin yung Giants, pag-aalaga ng Giants sa pag-aalaga ng mga heritage chickens, no? Katulad sa Rhode Island tsaka Black Australorp. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, dito tayo. Yan. Saan tayo mauna? Anong gusto niyo, Rhode Island or sa Giants? Yan. So, alam niyo naman pag-alaga ng heritage, dito na tayo magsisimula sa Giants. Giants, dapat kapag 1 month old mahigit na, sila ay binababa na. No? Bakit nga ba binababa? Napakalaki, napakabigat ng manok na ito. Mas malaki sila, na mas matangkad sila sa mga heritage chickens. And mas matangkad, mas mabigat. Yan. So, ang bones nila, yung bone structure, dapat yung piliin yung magiging breeder nyo. Napaka strong, no? Tawag ito, big bones. Yan. Dahil nga, kailangan nila ng magandang pundasyon sa kanilang katawan, which is yung bones ng manok natin, no? Dapat talaga, high protein yung binibigyan natin sa kanila, nung sisiw pa lang, at saka, pagka 1 month old, to 1 month old nila, yan, dahan-dahan na sa pag Integra 2 or Gallimax, Integra 2000 or Gallimax 2 yung gamitin natin. Yan. Tapos, hanggang magpusin kayo sa 3 or 4 or sa 21. No? Ganun po yung nila, yung feeds. Yung sinasabi kong 4, yun yung Integra 4000, 21, Gallimax 21. Mga breeder ratio feeds. So, ang pag-aalaga nito, dapat 1 month old mahigit ay, or 1.5 month old, no, ay binababa na para makagala-gala sila. Kailangan nila ng range na makagala sila para po matibay yung buto nila. Yan, bago sila maging breeder. Kasi nga kapag kinulong natin to ng kinulong, hindi sila nakaka-range, posibleng malumpo ang klaseng manok na ito. So, dati nung nagsisimula ako ay nagbababa lang ng manok ko or naglilimber lang. So, hindi na sila lumalaki, nalulumpo sila. Yan, may hindi nalulumpo, pero may, sa every batch may nalulumpo talaga. So, mas maigi na i-range itong klaseng manok na ito. Yan, so kailangan ng area para sa range. Yan. So, dito naman may range tayo, which is dalawa yung range natin. Para yan sa ating mga iba't ibang klaseng manok. No? Kahit anong manok pwede, isa lang naman kinakain nila eh. Pareho lang naman yung kinakain nila. Kaya may range yung mga manok na iyon. Yan. No? So, dito naman sa mga heritage chickens, mas behave sila. Hindi naman talaga required yung range. Yan. Pero sa akin dito, nag-range talaga ako, which is dun sa ranging natin. Doon tayo nag-range kapag tayo ay nagpapalaki ng mga sisiw for breeding purposes. Yan, no? Importante 'yon para ganoon din, malakas din po yung magiging malakas yung mga bones nila pagdating na sa breeder age. Yung mga giants natin, no? Andun sila sa kulungan. Yan. Madami yan sila doon. Yan. At hindi ko siya masyadong i-focus kasi nga iba yung yung magiging tawag nito, nagiging yellow yung video natin kapag nag-focus tayo sa Giants. Yan. So dito may mga Giants dito, ipapakita ko na lang sa inyo. Ito yung mas bata dito, naka-range sila. Hindi naman masyadong kita, kaya okay lang. Yan, no? So naka-range yan sila. Harvest kami diyan kapag 6 months old na or parang ready na yung katawan nila. Yan, i-harvest na namin sila, ilalagay sila sa kanilang battery cage. So, naka-battery cage yung mga babae namin. Napapansin ko kasi, hindi sila pwedeng ganituhin, no? Lalo-lalo na kapag malalaki yung lalaki, aayaw yung babae. So, hand breeding yung ginagamit namin. Yan. So, ito naman, natural lang, na breeding, sila lang. Yan. Same lang sa darag. Yan. So, ang naman, ng bentahan, napakalayo ng presyo. Doon kasi sa Shamo, Giants, yan, isang lang,
isang sisiw lang, equivalent na ng mga 25 chicks ng ating mga Rhode Island Red. So, ganun yun, no? Isang chick lang, buhay na. Mahal kasi yung bentahan kasi nga mahal din po yung materyales. Yan. No, hindi po basta-basta yung materyales namin sa Giants, mahal po. Malaki yung ginastos ko sa yung ininvest natin sa mga Giants. Yan. At worth it naman, nabalik na yung puhunan ko, saglit lang. Siguro sabihin natin mga sa isang taon lang nabalik ko na yung puhunan ko sa Giants. Yan. So, ganyan lang kabilis. Pero, hindi lahat, nababalik. Kasi nga, halimbawa man lang, yung iba kasi, social media kasi yung labanan. So, sa social media, syempre, palagi tayo nagpo-post. Yan. Kilala na rin ako. Kaya, ayun, madaming bumibili. Yan. Lalo na kapag quality. Sabi ko nga, quality first, no, bago po mag-breeding. Dapat talaga quality yung breeder ninyo. Yan. Para maging quality din yung mga sisiyo natin. Yung iba kasi tama lang, hindi gaano kaganda, kaya hindi naman sa nila lahat ko. Yung iba lang, may iba talaga na hindi maganda hindi quality yung manok nila. Yan, tapos yung presyo is nasa 1,500, or 1,000. Iba talaga kapag dun tayo sa quality. Yung quality, kahit mahal yung bili natin, pwede naman natin pababaan yung presyo, pag tayo yung nagipit or tayo nag-promo or malami tayong mga production, kasi nga kapag madami tayong production, kailangan natin tawag nito, magbaba din ng presyo, para lamang ma-out yung iba, kasi nga malalakas din pong kumain yung mga Giants. Sa pagkain pala, sa feeds consumption nila, mas malaki yung kinakain. Mas madami yung kinakain yung Giants natin. Kumakain sila ng nasa mga 120 to 150 grams per head per day, lalong-lalo na yung mga lalaki. Yung mga babae naman, parang easy lang sa kanila yung 100 grams per head per day. Yan, ganyan kalalakas kumain yan. Yan. Pero, worth it naman kasi napakalayo ng presyo. 25 times yung presyo ng sisiyo ng tawag nito, Shamo Giants sa mga Rhode Island Red. So, pero yung binibenta namin, 1 month old na. Yan. So, sa mga day old naman, binibenta ko. Siguro, sabihin natin, kapag day old, 15 times yung presyo ng Shamo. 15 to 20 times. Yan. Yung presyo ng Shamo Giants sa ating mga heritage chickens. Kasi nga, for show po yung ganong klaseng manok. At pwede naman pang karne, pero isipin nyo mabuti, mahal. Pero yung medyo maliliit, kinakal namin. So, pwede siya maibenta as meat, pang konsumo. So, ganun siya. So, yun lang naman yung gusto kong sabihin. At sa pangitlog pala, mas malakas maitlog yung Rhode Island. Mas mabilis silang dadami. Ikukumpara mo sa Shamo Giants. Yan. Ganun po yun. Yan, may siya, may disadvantages tsaka advantages sa pag-aalaga ng Rhode Island tsaka sa Shamo Giants. Yan, dito palagi kang panalo talaga, palaging sold out. Yun naman sa Shamo Giants, depende, kasi nga kung pag quality, bibilin talaga, Dito lalo na sa Mindanao, madaming bibili. Yan. Pero ito talaga yung sobrang daming binibili. Pero marami kasi sila. 'Yun, makabenta ka lang ng ilang sisiyo sa isang buwan, okay na. Ito, kailangan mo magbenta ng may karamihan, kasi nga marami sila and malakas din po silang kumain. Pero halos same lang naman, worth it talaga. Doon sa Giants, one time big time talaga doon. Pag may bumili ng marami, lalo na yung mga collectors talaga, yun, tiba-tiba ka. Ito naman, kailangan mo magbenta ng makasisiyo ka ng mga 100 to 200 chicks, yan, a week. Yan, pwede. Napakaganda din yung kitaan. Yan. So, pero depende pa rin yan sa lugar, depende pa rin sa lakas ng demand ng manok sa inyo. So, yun lang po yung matuturo ko sa inyo ngayon, ngayong araw, sana'y magamit ito, ma-apply nyo sa inyong manukan, at yun lang. Maraming salamat po sa inyo mga ka-rated.